Ang angas ito sa mga ano niya, mga chats niya. Tingnan natin kung may ipagtalakayan ba. Hello, bro. Hello bro. Oh, Okay. So, sige na, hinay bro. ang tingog. Narinig mo ako? Oh, hinay ang tingog. Oh, talagang mahina, bro, kasi ganyan talaga nag-auto-adjust yung ano, yung microphone kapag messenger call. Pero kung meron ka lang sana WhatsApp, maintain yung volume ng microphone ko. Oh. Sige, pag binisaya o gusto mong bisayaan mo, basta ako, magtinagalog ko dire kaya mga viewers na ako magreklamo. Tagalog daw, Tagalog, Tagalog. Magbisaya ra ko kay Bisaya man po ni. Oh, bahala ka, pero ako, magtatagalog ko ito para yung mga viewers ko makakaintindi. Kung hindi ka nila Bisaya ra po. kung hindi ka nila maintindihan, hindi ko na problema yan. Basta kay magbisaya ra ko. Eh, ikaw, bahala ka, magbisaya ka, di magbisaya ka kung gusto mo. At ito lang masasabi ko, hindi ka nila maintindihan. Bahala siya. Depende na nila. Mm. Sige bro, go ahead bro. Sige. Akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church kaliwat sa bitin sumala sa Biblia. Biblia ra basihanan. Okay ra ka dando? Biblia lang, so hindi kasama footnote. Apil kay na may Ay, Biblia hindi. diri ah. Biblia lang, di ba? So hindi ang footnote is hindi siya bahagi ng Biblia. Dagdag lang yan sa Bible. Naaman sa inyong Biblia. Mao niya akong gamiton niya Biblia. Dagdag lang yan bro, dagdag. Di ka mo dawat. Sabi Di mo, ka mo dawat. sabi mo kasi Biblia lang, di ba? Pag Biblia lang sa loob oo, lang, pag Biblia lang sa loob lang ng talata. Kasi yung Inyong footnote, Biblia akong gamiton. kasi yung footnote kasi bro, additional na yan sa Biblia. Hindi Biblia ang footnote ha. Additional lang yan. Kumbaga, explanation lang yan ng nagsagawa ng translation. So hindi siya bahagi ng Biblia, pero ang sabi mo kasi sa akin, Biblia lang. Gani kay Oh. ang Biblia may akong pamatud-an. Oh, Biblia lang Nga bro. inyong Biblia. Pag sabi Biblia bro, mababasa sa babasahin mong Biblia, mababasa sa babasahin kong Biblia. Yan ang Biblia lang. Halimbawa, gamit ka ng ng Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kailangan mabasa din yan sa ibang Biblia kasi ang sabi mo kasi Biblia lang. Oh, inyong ganing Biblia akong basahon. Sa talata yan bro, sa loob ng talata bro. Nakapaloob sa Biblia ninyo. Ay hindi, dishonest ka. Ah, Dishonesty yan. Ang hamon mo sa akin kasi. Bro, eto magkalinawan tayo ha. Ang hamon mo kasi Biblia lang. Ang footnote hindi yan bahagi ng Biblia. Mabuti sana kung sinabi mo patutunayan mo Biblia at referensya kasi ang footnote part ng referensya yan. ano? Biblia at referensya ba ang gusto mo? Biblia lang. Magkalinawan Biblia tayo. gani. Biblia lang. Inyong Biblia. O, di wag mo Akong gigunita na gumamit inyong ng Biblia. footnote. Bro, kung Biblia lang bro, wag kang gagamit ng footnote. Pero kung Biblia at referensya, papayagin kita gumamit ka ng footnote kasi ang footnote, referensya yan, hindi yan Biblia. Ano, Biblia at referensya ba? Biblia lang. Ito, Biblia, ito. Hindi, bro. Ulitin ko ha. Ang footnote, referensya yan. Referensya. Ibig sabihin, batayan mo na tama yung paliwanag mo. Yan ang purpose ng footnote. Referensya ang footnote. Ang footnote, hindi siya bahagi ng Biblia. Kasi ang Biblia, from Genesis to Revelation lang. Kahit sa ang Biblia, Bible translation pa, mababasa doon pag Biblia lang. Ngayon, kung footnote ang babasahin mo, referensya na siya. So, lilinawin natin ulit. Ikaw ay magpapatunay, Biblia lang o Biblia at referensya? Sige, apelo na lang referensya. Ayan, magkalinawan Inyong tayo. Sige. Biblia at referensya. Sige, go ahead bro. Okay, pila man ka minutes? 5 minutes? Or O ikaw, gusto mo 5 minutes? Sige, 5 minutes. Go ahead. sige. So
So, magpamatuod ako. Sige bro, gawin mo 5 minutes bro. Sige. Sige. May imingon ra kag stop ha. Sige. So, sumala sa akong tema nga pamatudan ako sumala sa Biblia og referensya, ako ning gamiton ang ilahang Biblia ang Kristohanong katilingban og edisyong Katoliko, dili ni bias kay ilahan ni. Wala ko nagamit og Biblia nga ako So diri napagay imprimator Ricardo Cardinal Vidal. Wait lang bro. Bro, wait lang. Ano yung kumula? Anong sekta na pananampalataya ka bro? Adventist. Sige, Adventist, go ahead. Sige. Sige. Nail of stock na anay diri adili to Monsignor Abela. So mao ni ang imprimator. So sa akong affirmative, akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. So atong basahon kini. Una, unsa may bitin. Ang pinadayag bersikulo 12 nga atong mabasa diri no? Nga ang bitin nagrepresentar kang Satanas. Og natay mabasa sumala sa footnote nga kining gitawag og Lucas atong basahon. Lucas sa footnote sa ubos, mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. So tataw klaro og tinaw nga mismo ang ilang Biblia nag-claim nga sila di ay kaliwat sa bitin. Anong talata ng Lucas yan bro? Lucas? Anong talata sa Lucas? Sa footnote. Lucas? Footnote ng? Footnote ng ano bro? Lucas 3. Nasa ubos. Lucas 3, verse? Anong verse bro? Anong verse bro? Bro, anong verse? Lucas 3. Footnote akong gibasa, dili verse. Yun na nga, anong verse ang pinagkuhanan ng footnote? Anong verse? Lucas 3? Sa Lucas Lucas. Ano nga bro? Ang footnote kasi, binata yan sa talata. So, anong talata ang pinagkuhanan ng footnote? Lucas 3? Ako basahan na. Hindi, Lucas 3 bro. Teka muna bro. Alam ko yung ano mo sa footnote, pero saan kinuha yung footnote niya? Anong talata kinuha ng footnote? Sa footnote 8. Hindi. Or si Anong talata bro? Anong talata? Lucas 3. Lucas 3. 7. Sige, go. Okay. So sumala diri akong basahon ang kining Lucas 3. 7 busa mingon si Juan sa katawhan nga miabot aras pagbunyag kamong mga kaliwat sa mga bitin. So kinsay gipahimangnuan ninyo nga makalikay kamo sa umalabot nga kasuko. So diri meaning sa ubos footnote nila gisulat gyud nila ninyo nga ang Roman Catholic Church mismo ang Biblia mga deboto tang magtotoo Katoliko mayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. So unsaon na niya ni pagguba karon nga dili sila kaliwat sa bitin nga sumala sa footnote kaliwat sila sa bitin. Unya ang bitin nagrepresentar kang Satanas. So mo lang no nga duha lang ka bersikulo ang akong gigamit og referensya nga ilahang Biblia nga Kristohanong Katilingban edisyong Katoliko. So unsaon na niya pagduguba nga dili sila kaliwat sa bitin nga mismo ang ilahang Bible nagisgot man og kaliwat sa mga bitin. So tataw klaro nga dili gyud maguba ang iya pong basahon nga dili sila kaliwat sa bitin. So ana lang. Yun na yan, tapos na? Muburo na ako kay para dili kayo ba? So, ilang minuto ba tatanong ang gusto mo? 5 minutes. Sige. Depende nimo, pila. Sige. Depende na lang sa akin, para mabigyang linaw natin. So, eto ang unang... Sige. sige. Mga 10 question lang.
Okay. So, tingnan natin na. Ang unang itatanong ko sa iyo ay ito. Okay. Lucas chapter 3 verse 3, ang sabi, Seven. i-contextual Verse natin, seven. bro. Bro, i-contextual ko para makita talaga natin ang sentido ng talata, para makita, no? Mahirap kasi na yung ano mo, yung paliwanag mo iba sa sentido. Kaya anuhin ko muna, bro. Wait lang ha, labas ko muna yung ating screen natin sa yung ating talata para makita sa live. Okay, eto. So, kaklaruhin ko lang, ano? Ito ngayon. Lucas 3:3. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sino ang nagsasalita dito, bro? Ha? Sino ang nagsasalita dito na sinabi niya, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos? Sino ang nagsasalita dito? So, question ha, objective, kaning objection. Kaya nga naman, wala sa tema ang gisgotan diha. Teka, bro. Object ko ha, object. Kaya nga naman, Ang tanong ko, bro, nasa paksa kasi yung tanong yung ano mo kasi is lahi ng mga ulupong, hindi ba? Lahi ng mga ulupong. Sa verse 7, ganito sa verse 7 eh. Kaya't sinabi ni Juan. So, nagsasalita pa doon si Juan Bautista. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang mapabautismo, kayong lahi ng mga ulupong. Ito yung topic mo eh, di ba? Kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? So, ang tanong, palitan ko na lang kasi nasagot na sa verse 7 eh, si Juan pala yun nagsasalita doon. Tanong, sino ang sinabihan ni Juan ayon sa verse 7, kayong lahi ng mga ulupong? Sino yun? sagot. Sige. Falisi ang imuhang tanong. Falisi, ngayon naman, wala diha ang tema. Teka, Imong pamatud-an, nga ang Romano Katoliko, dili kaliwat sa bitin. teka, huwag mo sabihin na wala dito ang tema. Tinanong kita saang talata kinuha yung footnote. Ang sabi mo, kinuha yung footnote sa Lucas 3:7. Eto na, nasa screen ko ng Lucas 3:7. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong. Ito yung ano mo, di ba? Pero ang tema mo kasi, Roman Catholic ang lahi ng mga ulupong. Yan ang tema mo. So, kailangan mapatunayan mo sa talatang ito na Roman Catholic ang pinagsabihan ni Juan Bautista dito. Ulitin ko ang tanong. Sino ang sinabihan ni Juan Bautista sa Lucas 3:7? Ito ba ay Roman Catholic o yung mga Israelitang lumapit sa kanya? Sagot. Sagot. Hmm. Ito ay Roman Catholic Church sumala sa inyong Biblia. Kristohanong Katilingban. Sige. So, ibig mo ba kang sabihin, bro, na sa Lucas 3, mga Roman Catholic ang lumapit kay Juan Bautista para magpabautismo? Sumala sa Lucas 3 nga ang footnote Romano Katoliko kaliwat sulitin. Sunod So, ko na. Ibig mo ba kang, kaya nga, karuhin mo nga, ibig mo ba kang sabihin na mga Roman Catholic pala ang lumapit kay Juan Bautista para magpabunyag? Tama ba? Sagot. Ang sagot ko ay Roman Catholic Church. Ang footnote nga nabasa ko. Nga, mga dibuto tang magtotoo o maayong Katoliko o kaliwat sa mga bitin. Mismo inyong Biblia, magpamatuod, nga kaliwat mos bitin. Sunod pangutan na. Kung mabasa ko, bro, na mga Israelita ang lumapit kay Juan para magpabautismo, aminin mo sinungaling ka.
Hindi talaga ako sinungaling. Kaya nga naman, mismo ang inyong Biblia nagpangatuod nga kamo kaliwat si bitin. Sige, tanungin natin si ChatGPT, okay? Tanungin ko si ChatGPT, ha? Kasi kasama na dito yung referensya eh. Is it true that Roman Catholic Church baptized by John the Baptist? Tanungin ko, ha? Para, okay. Tanungin natin si ChatGPT. Wait lang. Ilang tanong na yan? Hanggat mabigyan ko ng linaw kasi sabi mo kasi ako bahala. Sige. So for clarification, straight to the point ang programang ito kaya alamin natin. Straight to the point, no? Okay, so 5 question lang, 5 question. 5 5 question lang yung... sige. Is it true that the Roman Catholic Church was baptized by John the Baptist? Yan. Tingnan natin ha, kung tama ba yung sagot mo ha. Okay. Wait lang, Divine. Tingnan natin kung ano sagot ni ChatGPT. No! Sabi dito bro, no, it is not true that the Roman Catholic Church was baptized by John the Baptist. The Roman Catholic Church traces its origins to the teachings and ministry of Jesus Christ, particularly through the apostles whom Jesus appointed, notably Peter, whom Catholics consider the first pope. Sabi mo, Roman Catholic ang nagpabautismo dito kay John the Baptist. Ba't sinasabi ng ebidensya, it is not true that the Roman Catholic Church was baptized by John the Baptist. So, namin mo sinungaling ka. Ano? Hindi ako sinungaling. Binasa ko lang yung talata at referensya. Paano mo sige, paano may reconcile ngayon diyan? Sabi ng mga Adventista, bro, dahil Adventista ka naman, di ba? Sabi ng mga Adventista, ang Roman Catholic daw nagsimula 321 AD. Totoo ba 'yon? Wala sa tema yan. Object. Ang tema natin ay, bumalik ka sa tema. Nasa tema, bro. Bro, nasa tema, bro. Bro, ako nga, Bro, ako nga Catholic bro, Church. nasa tema, bro. Bitin. Bro, nasa tema, bro. Palisiyan na. Bro, nasa tema, hindi palasiyan. Hindi palasiyan. Nasa tema yan. Bakit? Eto. Ang topic mo kasi, Roman Catholic Church, lahi ng ulupong. Ang pinagbatayan mo, Lucas 3:7, Roman Catholic Church ang lumapit kay John the Baptist para magpabautismo. Ang sinasabi ni Denmar Santiago sa debate namin, kasama mo SDA yan, ha? Hindi yan fallacy. Kasi wag mo sabihin sa akin, magkaiba paliwanag ninyo. Sabi ni Denmar Santiago, ang Roman Catholic Church nagsimula daw sa 321 AD. 321 AD. Tama ba ang sinabi ni Denmar Santiago doon o ikaw ang sisinungaling? Ha? Sabi ni Denmar Santiago, official debater ng Seventh-day Adventist ng Roman Catholic Church daw was founded in 321 AD. Sino ang nagsisinungaling? Si Denmar Santiago ba na nagsabi 321 AD nagsimula ang Roman Catholic Church? O ikaw na nagsasabing first century pa lang may Roman Catholic Church na? Ano bro? Tama yung kang Denmar nga sa iyang sinabi. Sige, yan. Ang ako ang gipapalayan si Denmar. ang Roman Catholic Church, devoto ang Katoliko maayo kaliwat sa mga bitin. Bro, kung tama si Denmar, Hindi bro. ako nagsisinungaling. Bro, kung tama si Denmar, na sa 321 AD nagsimula ang Roman Catholic Church. Itong panahon sa Lucas 3:7, ito ba 321 AD nangyari o hindi? Wala dyan nakabase ang ating topic. Ang basahin natin, Roman Catholic Church. Teka bro, Kaliwat ang tema mo bro, Roman Catholic Church, lahi ng mga ulupong. Ang pinagbatayan mo, Lucas 3:7 yung footnote niya. Yun ang pinagbabatayan mo.
So, ating i-recall ang sinabi ni Denmar Santiago ng Roman Catholic Church nagsimula lang daw sa 321 AD. Yung isa sabi niya, 538 AD nagsimula ang Roman Catholic Church. Ngayon, sabi mo, tama ang sinabi ni Denmar na nagsimula ang Roman Catholic Church sa 321 AD or 538 AD. Tama yon, sabi mo. Paano ngayon yan? First century ang Lucas 3.7. Ibig mo ba kang sabihin ang Lucas 3.7 nangyari sa 321 AD? Yes or no? Sagot. Lucas, Yes, yung Lucas 3, sumala sa Kristohanong Katilingban, gibutang diri nga ang Roman Catholic Church kaliwat sulitin. Problema na nga nimo ug unsaon nimo nipag supak. Kaya nga naman nabasa, no? Sige. Asaan ang pruweba mo na ang Lucas 3.7 nangyari sa 321 AD? Wala sa tema. Hindi na sa tema yung tanong ko kasi yung tema mo pinagbatayan sa Lucas 3.7. Tapos sabi mo Roman Catholic Church ang lumapit kay John the Baptist. Sabi ni Denmar ang Roman Catholic Church nagsimula lang sa 321 AD or 538 AD. Contradiction yan, bro. Doon pala kami nagsimula. Ibig sabihin, wala pa kami ng panahong yan. Ngayon, sabi mo, totoo ang sinasabi ni Denmar. Kung totoo yun, di, nangyari yan, 321 AD kasi ipinibig mo kasi na Roman Catholic yan di ba? Iginigit mo na Roman Catholic yan. So, iginigit mo ngayon dyan na Roman Catholic yan. Sige, pagbigyan natin na Roman Catholic yan, ano? So, pag giniit mo na Roman Catholic yan, ang resulta, nagsinungaling si Denmar. Tama ba ako o mali? Hindi sinungaling si Denmar. Dahil hindi nagsinungaling si Denmar. Sabi ni Denmar, nagsimula ang Roman Catholic Church 538 AD. Sabi ni Denmar, nagsimula ang Roman Catholic Church 538 AD. Ang Lucas 3.7, meron ng Roman Catholic Church. Sabi mo, ibig mo bang sabihin ang Lucas 3.7 nangyari sa 538 AD? Yes or no? No. Ang binasa ko, itong sagot ko, ang binasa ko yung inyong Biblia ang Kristohanong Katilingban, sa footnote na ito, ay mababasa dito, mga dibuto tang magtotoo o mayong Katoliko kaliwat sulitin. Ako lang gibasa ang inyong libro or Biblia nga translation nga dili nimo masupak. Sige, ito. Nasupak na, bro. Nasupak na. Perting ko ba? Perting ko ba sa mga argumento? Ito naman tayo ngayon. So, kung sa first century, meron na pala Roman Catholic Church, ibig sabihin, mali yung sinabi ni Denmar na 538 AD lang nagsimula ang Roman Catholic Church. Tama o mali? Tama lang si Denmar. Ang atong gibasihan. Teka. Bro, nag-self-contradiction ka dito, bro. Nag-self-contradiction ka dito. Para bigyang linaw ang mga nanonood. Kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD o sa panahon pa ni John the Baptist? Wala sa tema yan. Nasa tema. Ginamit mo, John the Baptist to John the Baptist to Tapos Roman Catholic Church. Si Denmar, may sinabi si Denmar na ang Roman Catholic Church nagsimula 538 AD. Ang ginagamit mong talata, Lucas 3.7, panahon ni John the Baptist. So ito na, bigyan ko lang linaw. Kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD, sabi ni Denmar Santiago, o sa panahon pa ni John the Baptist? Sagot. Alise, kaya naman wala sa tema. Ay, nasa tema, bro. Hindi ka pala nakakaunawa kung para saan ang tema. Ang tema is topic. Lahat ng katanungan related sa topic, valid. Valid. Ano ang topic mo? Lucas 3.7, footnote, Roman Catholic Church daw yan. Yan ang argumento mo.
Kaya ko nga pinagbatayan si Denmar para ipakita sa mga nanonood ngayon na kinokontra mo ang sinasabi ni Denmar. Pero sabi mo kasi, tama si Denmar. 538 AD, nagsimula ang Roman Catholic Church. Yan ang paksa mo, Roman Catholic Church. Lahi ng mga ulupong. Yan ang topic mo. Sabi ni Denmar, ang Roman Catholic Church nagsimula sa 538 AD. 538 AD nagsimula ang Roman Catholic Church. Ang binabasa mo, panahon ni John the Baptist. So, eto ngayon ang tanong para mabigyan ng linaw na nanonood. Kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Doon ba sa 538 AD ayon kay Denmar? O sa panahon pa ni John the Baptist? Kasi ang binabasa mo, panahon yan ni John the Baptist. Sagot. Sagot ko. Ang binasa ko, ito. Bro, categorical ang question, bro. Categorical ang question. Alin ba ang mas sino ba sasabing totoo? Kailan ba nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD ayon kay Denmar o sa panahon ni John the Baptist? Categorical question ang tanong ko. Sagutin mo categorically. Sagot. Wala sa tema yan. Nasa tema, bro. Ano ka ba? Di ka ba marunong lang nakakaunawan ng tema mo? Ang tema mo, panahon ni John the Baptist, may sinabihan siyang lahi ng mga ulupong. Ang tema mo, ang sinabihan ni John the Baptist, Roman Catholic Church. Sabi ni Denmar, ang Roman Catholic Church nagsimula sa 538 AD. So, klaruhin natin. Sabi mo kasi, tama si Denmar. Kung tama si Denmar, ikaw ang mali. Kung ikaw ang tama, mali si Denmar. Ganun yan. Yan ang ano, ang marunong mag-isip. Kung tama ka, mali si Denmar. Kung tama si Denmar, mali ka. Kaya kaklaruhin lang natin ito. Kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Nasa tema mo yan ang Roman Catholic Church, ang lahi ng mga ulupong. Kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD ayon kay Denmar Santiago? O sa panahon pa ni John the Baptist? Kasi sabi John the Baptist, kayo lahi ng mga ulupong. Sabi mo, Roman Catholic Church yon, di ba? So kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD sabi ni Denmar o sa panahon pa ni John the Baptist, Lucas 3:7? Sagot. Sagot ko. Wala sa tema yan. Wala na. Sige. Wala sa tema. Wala na, giba na. Sige, ako naman papaliwanag ng 5 minutes. ako, Hindi nakagiba. Ayan Binasa na. ko lang yung. bro, nagiba ka na, bro. Nagiba ka na. Bakit? Sinabi mo kasi tama si Denmar. Kung tama si Denmar, wala pang Roman Catholic Church panahon ni John the Baptist. Isip ba? Isip. Nagiba ka na. Wasak ka na. Kung tama si Denmar, na 538 AD nagsimula ang Roman Catholic Church, dahil giba ang argumento mo. Kasi wala pang Roman Catholic Church niyan. Doon pa nagsimula sa 538 AD. Di ba? Kaya giba na. Sige, ako naman bibigyan naman ng ng 5 minutes na papatunay. Gawa muna ako online timer dito, ha? Sige. Tanayin natin. No? Online timer. Okay. So, 5, ano yun natin yung 5 minutes. Okay. Set ko muna yung time natin sa 5 minutes. Set. Okay, start na ako, ha? 4, 3, 2, 1, start. Yan. So, dyan yung makikita, mga kapuntos, na yung sinasabi ni Denmar Santiago, kung pagbabatayan natin ang argumento nitong si Giovanni, mali si Denmar. Sabi kasi ni Denmar Santiago, ang Roman Catholic Church daw nagsimula sa 538 AD. Samantalang merong isa dito kasamahan ni Denmar Santiago nagpapatunay na sa panahon pa lang ni John the Baptist, may Roman Catholic Church na. At sila daw yung sinabihan ni John the Baptist na kayo'y lahi ng mga ulupong. Eto, Lucas 3:7, ating simulan ng basa sa Lucas 3:1 para makita ninyo ang sentido. Sabi ganito, wait lang ha, yung ating Biblia, anuhin ko muna to para ano natin, automatic. Yan, gawin din automatic para automatic siya. Okay, sabi ganito,
ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Itoria at Trasonite at sa Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caipas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Sa Hordan pala ito nangyari. So, pag sinabing Hordan, panahon ni John the Baptist, sa Lucas 3, wala pang Kristiyano niyan. Wala pang Kristiyano. Wala pang Kristiyano, wala pang Roman Catholic Church. Kasi na panahon ito, hindi pa nakapagtatag ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. Sunod. At nilibot niya ang lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Kaya nangaral, sabi niya doon, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at napabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito pala hinulaan pala ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Sa ilang? So, Roman Catholic Church daw yun. Sabi ni itong si Giovanni. Handa ninyo ang daranan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lakaran. Matatambakan ng bawat libis at mapapatatag ang bawat burol at bundok, magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang mapabautismo, kayong lahi ng mga ulupong. So nilapitan siya ng mga tao na nakatira sa Hordan. Sabihin, sa Israel ito nangyari. Ang sabi nitong si Giovanni, Roman Catholic Church daw ito. So ipinapalitaw niya na Roman Catholic Church ang nakatira doon sa Hordan na lumalapit kay John the Baptist. Sabi ba ganito? Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita niyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Yung sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, ay makakalika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y mga nakaamba ng mga palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano pa ang dapat naming gawin? So, ang kausap dito, mga Israelita pala. Tuloy lang natin ang basa, 11. Sumagot siya sa kanila. Sino mang mayroon 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Sa wala, gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang mapabautismo. Sila nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Ayun. So, madaling salita, ang kausap dito, mga Israelita. Pero ginigiit ng isa nating kasamahan dito na ang tinutukoy daw ay ang tinutukoy daw dito time na. Okay, time na, So, atin ang simulan ng ating hello. Atin mo tatanong. Sige bro, ready na ako sa tanong mo bro. Anong tanong mo sa akin bro? Mga pila ka question. Diba sabi mo 5 tanong lang? Sige, 5. Sige, 5. Sige, 5 tanong. Unang tanong. Sige. Unang tanong. Tangutanan ako, sumala sa Bibliang Kristohanong Katilingban, edisyong Katoliko Pastoral, nga sumalas footnote, nga Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. Tinuod ba ni o bakak? Footnote. Bakak, pag sinabi mong ano yan, yan ay tumutukoy sa mga Roman Catholic Church. Next question.
Sige. Sumala sa footnote ang Lucas 4, Lucas 3. Dunay footnote dire. Mga diboto tang magtotoo og maayong katoliko og kaliwat sa bitin. Tinuod ba ni o dili? Sumala sa Mali. iyong Biblia. Okay, mali ang pagkaunawa mo. Ang nagbabasa kasi ng Biblia kasi natural katoliko, sasabihin niya na katoliko. Pero sinabihan nito na lahi ng mga ulupong, mga Israelita yan. Next question. So, sunod pangutana. Sayot ba ang inyong pare sa pagsulat nini nga Roman Catholic Church kaliwat sa bitin? Sayot o dili? Wala siyang sinabi dyan na Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. Ang sinabi niya, ang nagbabasa kasi ng footnote katoliko. Kaya sinabi niya, tayo mga katoliko. Kasi ang nagbabasa ng Biblia ng footnote katoliko. Pero ang sinabihan ni John the Baptist na lahi ng mga ulupong, hindi yon katoliko. Next question. Nakatatlo ka na ha? Sunod pangutana. Oh, apat. Fourth question na. Admitado ba ka? Sige, ikatulo. Admitado ba ka nga kining inyong Biblia, ang Kristohan ng Katoliko ang nagsulat ani o Protestante? Ito, Katoliko ang nagsulat niyan kasi ang nagbabasa Katoliko. Pero ang sinabihan ni John the Baptist sa Lucas 3:7 na lahi ng mga ulupong ay mga Israelita at hindi ang Roman Catholic Church. Next question. Pang-apat. Go. Pang-apat na. Sige, go. Hello. Oh, go ahead, bro. Di mo ko naririnig? Hello? Hindi na tayo naririnig. Oh. Naririnig mo ko hindi? Sige. Oh, go ahead. Sige. Hinay signal. Okay Hindi. lang. Oh, go ahead. Sige, tanong mo. Sige. Sunod pangutana. Oh, sige, tanong ka. Sumala sa tema nga akong papamatuod nga pamatudan ako nga ang Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. Ino ba ning dawaton o dili? Hindi ko tatanggapin yan kasi walang nakalagay dyan sa binabasa mo Roman Catholic Church. Wala. Ang sinabi lang dyan, yung nagbabasa Katoliko, kaya sabi niya, tayo mga Katoliko kasi nagbabasa Katoliko. Pero ang pinagkuhan ng talata, Lucas 3:7, sino ang sinabihan ni John the Baptist? Hindi ang Roman Catholic Church, kundi ang mga Israelita. Oh, panglimang tanong na lang, last question. Sige. Sige, kala mo, obra ka? Question. Sige, go. Sige. Sumala sa footnote nga akong basahon nga mga dibuto pang magtotoo o kaliwat sa mga bitin. Question. May nabasa ka bang Juan the Baptist itong nabasa ko nga dibutid katoliko maayong kaliwat sa bitin? May nabasa ka bang John the Baptist? Meron. Kasi ang pinagkuhanan, Footnote. meron bro. Kasi ang pinagkuhanan ng footnote, Lucas 3:7. Sa Lucas 3:7 na pinagkuhanan ng footnote, nandoon ang pangalan ni Juan. Kaya si Juan ang nagsabi, lahi kayo ng mga ulupong, at ang sinabihan niya mga Israelita, hindi ang Roman Catholic Church. At dahil tapos na ang tanong, sige, mag-rebut ka na. Ako pala mag-rebut pala kasi ako yung negative, no? Ako yung mag-rebut kasi ako yung negative. 5 minutes. 5 minutes. sige. Ako 5 minutes po. Sige, 5 minutes again. Padaling ko na yung timer, wait lang Okay. So, wait lang, hindi ko pa napadala yung timer. May karga kang bata rito eh. Okay, 5 minutes, yan. So, yung ginagamit niya kasi, footnote, ang tinutukoy kasi doon, makasalanan ang lahat ng tao. Yun ang tinutukoy doon. It is not only referring to the Roman Catholic Church, but to all people na nagkakasala. Yun ang sentido ng footnote. Pero hindi alam itong ating katunggaling Adventist, meron din ganyan sa kanilang libro. Sa mga hitabo sa katapusang panahon, nagsulti usab dito. Anong sabi doon? O ikaw, Kapernaum, mga Adventista, nga adunay kahayag, nagibayaw nga to sa langit,
sa punto sa kaygayonan, pagayod-yuron sa impyerno. So inaamin din ng kanilang libro, na kanilang libro na mga kaganapan sa huling araw na ang mga Seventh-day Adventist shall be brought down to hell. Sa kanilang libro na English, yung last day events, kasi sa English na last day events, nandoon din, Seventh-day Adventist shall be brought down to hell. Ngayon, the same din yan. Totoo ba ang sinasabi ng kanilang libro? Seventh-day Adventist shall be brought down to hell? Tanungin nyo sila. Pag tinanong kayo ng Adventista patungkol dyan sa footnote ng sinasabing lahi ng mga ulupong, baliktarin nyo rin. Sasagutin ko lang yan. Kung sasagot kayo sa tanong, totoo ba ang sinasabi ni Ellen G. White na Seventh-day Adventist shall be brought down to hell? O kasinungalingan yun? Pag sila tumanggig sagutin yan, tanggihan nyo rin sagutin. Para patas. Hindi lang yung sila magtatanong. Dapat marunong din silang sumagot. Kasi kung ano ang sagot nila doon, yan din ang sagot natin sa aklat na yan. Sa madaling salita, ang pinagkuhanan ng footnote, Lucas 3:7. Sabi tayo mga Katoliko, kasi Katoliko ang nagbabasa ng footnote, Katoliko nagbabasa. Ito, sabihin tayo mga Katoliko, tayo mga debotong Katoliko. Sa panahon ng Lucas 3:7, wala pang debotong Katoliko niyan. Bakit? Hindi pa nababautismuhan si Kristo ng panahong yan. Kailan nabautismuhan si Kristo? Pagkatapos ng Lucas 4. Tapos na nangyari? Wala pang iglesyang tinatag si Kristo ng panahong yan. Kaya hindi Roman Catholic Church ang sinabihan ni John the Baptist na lahi ng mga ulupong, kundi yung mga naninirahan sa Jordan na lumapit sa kanya para mapabautismo. Sila tinutukoy ni John the Baptist na kayo'y lahi ng mga ulupong. Hindi naman pwede dalawang meaning. Hindi naman pwede dalawang meaning. Sabihin nila, Roman Catholic Church ang pinagsabihan. Ba't sabi ni Denmark, nagsimula ang Katoliko 538 AD? So dyan magkakontra na yan. Magkontra. Tinanong ko siya, kailan ba talaga nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa 538 AD ayon kay Denmark? O sa panahon ni John the Baptist? Kasi ginigit nga, Roman Catholic Church daw ang pinagsabihan ni John the Baptist. Bakit? Ang pinagkuhanan ng footnote, Lucas 3:7. Ano ba? Alam nga ang footnote ang tama, ang talata ang mali. Imposible mangyari yun. Ang footnote lang ang tama para sa kanila, tapos ang talata ang mali. Ay, contradiction yun. Dapat ang paliwanag sa footnote ayon sa talata. Ang talata nagsasabi, mga Israelita ang pinagsabihan ni John the Baptist dyan. Bakit? Taga-Jordan yan taga-Jordan yan. So, hindi Roman Catholic Church. Sa madaling salita, gibang-giba ang kanyang paksa. Sobrang giba. Tapos, mangangarap ka kay Padre Darwin. Sa akin pa lang, butatana. Ayan, yan ang ebidensya. Hindi napatunayan ng paksa kasi ang footnote na pinagbabatayan kinuha sa Lucas 3:7. At ayon sa Lucas 3:7, mga Israelita ang pinagsabihan ni John the Baptist at hindi ang Roman Catholic Church. Maraming salamat po and thank you. Ikaw naman. Sige. 5 minutes. Time nito. Okay, go ahead. Sige, time. So mga higala o mga igsoon, no? Wa siya kaguba sa maong tema nga akong pamatud-an nga Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. Mismo ang ilang Bibliyang Kristohanong Katulingban nga nagpamatuod nga sa footnote nga Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. O matod niya nga dili daw Roman Catholic Church matod ni Jando. Apan ang ilahang libro mao'y nagpamatuod. So mismo, si Jando nagasupak sa ilang libro nga
nag-angkon gyud sila nga sila gyud ang Roman Catholic Church kaliwat sa bitin. Matod pa ni Jando nga Israelita daw ang sultihan niya na. Sumala sa ilhang magsusulat nga pare, girecord gyud nga Roman Catholic Church. No? Wala siya kaguba sa maong tima. Nga Roman Catholic Church dili kaliwat sa bitin. Wa tay nadunggan nga dili sila kaliwat sa bitin. Kay nga naman klaro kayo nga Roman Catholic Church mismo ang ilahang pare mo'y nagsulat. Siyempre, lisod po og di niya kuanan, no, nga mismo siya iyarang gisupak ang pare, no? Gisupak niya ang pare nga mismo nga nagsulti diri nga dibuto pag Katoliko ug kaliwat sa bitin. So, klaro, ang tatawag yun, manghigala, o mga kapaglaong ko diha, nga sa parang naminaw diha, no? Nga ako gayong basahon, sumala sa tima, nga akong matod-an, nga dibuto tang magtotoo o maayong Katoliko o kaliwat sa mga bitin. So, asa akong ibasa, kining ilahang Biblia, ang Kristohanong Katilingban, edisyong Katoliko. Mismo, ang ilang Biblia nagpamatuod, nga sila yun, kaliwat sa mga bitin. So, meaning, ang bitin nagrepresentar kang Satanas, so sila gyud. No, giangkon gyud sa mga pare kaya naman ni pinirmahan, no? Unya si Neil Obstat, Monsignor Adelito Aguila ug imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. So ilahang pare si Jando gasupak-supak nga sa sinulat sa ilahang pare nga footnote Roman Catholic Church kaliwat sa mga bitin. So klaro nga wala gyud niya giguba ang sinulat sa pare gani nisupak pinon siya. Nisupak siya. So asa kay tinuod ani si Jando ba o ang pare nga nagsulti nga ang ilang pare kaliwat sa bitin ang ilahang simbahan Roman Catholic Church. So kinsa kay namali? Kamo ray magtimbang-timbang mahigala og mga kapaglaom diri taman. God bless kanatong tanan. Tundo. Okay na. Tapos ka na? Meron ko Okay na, pa okay na. tapos na nga, sige. Ayun na lang, wala ka lang ibang ano. Wala na. Oo. Kumusta na diha? Kumusta? Wala na kaning sikan? Kana lang. Kana lang. Okay na to. Ano? Tapos ka na? Wala ka lang ibang isyo? Yun lang? Okay na to. Akong pagpamatuod. Okay na. Okay na. Eh, yun lang eh. Okay Balik na. mo lang kung meron ka pang gustong ibang talakayin. Ano? Meron ka pa ibang gustong talakayin? About Sabat, about pagkain, ano? Wala ka na ibang talakayin pa? Yun lang? Samantala Next na po. Sunod na po. Mag-isgot na. sige. So, wala ka ng panahon. Okay, thank you. Sunod na po. Mag-isgot na po ta. Bisan minsan topic. Kala ko, handa ka pa lumaban. Okay na. Sige, hanggang yun lang naman eh. Babasa lang ako ng mga... Yun lang, babasa ako ng mga comment na lang dito. Eh, wala ka na. Tapos na, di ba? Tapos ka na, bro? Babasa lang ako ng comment. Sige, babasa lang ako ng comment. Tapos na daw siya eh. Okay, sabi ni Lorenzo Beredo Bondad, mga SDA yun bro, JD. Okay. Okay. Hinay king signal. Hinay ang signal. Sige, hanggang dito na lang bro. Ako ang hinay. Basta na lang ako ng comment. Pero kung gusto mong makipagtalakayan, kahit na anong topic, willing naman ako eh. Sabihin mo lang. Di ba? Okay. Okay. Okay, thank you. So, wala na. Salamat. Natapos na siya sa kanyang sadya. Yan ang pagliligaw na ginagawa nila. No? Yung paggamit nila ng footnote, iniba kasi nila ang sentido. Ang topic kasi dyan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Simulan ha. Itinuro ni Juan ang daang dapat nating sundin para matanggap ang pagliligtas ng Diyos.
dapat nating aminin na makasalanan tayo. Yun ang sentido. Dapat nating aminin na makasalanan tayo at may pananagutan tayong lahat sa kritikal na sitwasyong ating ginagalawan. Sa madaling salita, yung sinabihan ni John the Baptist doon na mga lahi kayo ng mga ulupong, mga makasalanan yun. Sila ang pinagsabihan. Ngayon, tayo mga Katoliko kasi dahil sa kababaan ng loob na inaamin din natin tayo makasalanan, kaya natin sila sabi na malamang tayo rin ay lahi ng mga ulupong. Bakit? Kasi inaamin natin humbly na tayo ay makasalanan. Ang sinabihan ni John the Baptist, mga makasalanan, kayong mga lahi ng ulupong. Sino pinagsabihan mga Israelita yon? Oh, tayo ba yon? Roman Catholic Church ba yon? Hindi. Yung ating pagsabi na tayo daw ay lahi ng mga ulupong, yun ay pag-amin na tayo ay makasalanan. Oh, balikan ko basa ng footnote ha. Sabi ganito, itinuturo ni Juan ang daang dapat nating sundin para matanggap ang pagliligtas ng Diyos. Dapat nating aminin na makasalanan tayo. Yun ang sentido. Dapat tanggapin ng mga tao na makasalanan sila. Sa linyang ito, dapat tanggapin ng mga tao na makasalanan sila. Is it only referring to the Roman Catholic Church? No, lahat ng tao sa mundo must admit na sinners sila. Oh, tama? Tuloy natin. At humingi ng tawad sa Diyos. Hindi mababago ng unang hakbang na ito ang mundo, pero ito ang nagbibigay daan sa tunay na kaligtasan. Ibang mga paraan para sa pagbabago ng lipunan ang gagamitin ng mga taong humingi na ng tawad sa Diyos kaysa ginagamit ng mga naniniwalang mabuti sila at matuwid sa harap ng mga mapagsamantala at masasama. May matinding kamalayan sa kasalanan ang bayang Hudiyo na laki sa turo ng Biblia. Dito inaamin dito na bayang Hudiyo talagang pinagsabihan ni John the Baptist. Kaya handa silang makinig kay Juan nang mangusap ito tungkol sa paghahanap sa kapatawaran ng Diyos. So inaamin mismo ng footnote dito, bayang Hudiyo ang pinagsabihan ni John the Baptist. Handa silang makinig kay John the Baptist kung saan pinagsabihan sila na sila ay mga lahi ng mga ulupong. Ano ang reason doon? Ano ang context behind the words? Kayo'y lahi ng mga ulupong dahil sila'y makasalanan. Oh, Roman Catholic Church ba ang pinagsabihan? Hindi. Tuloy natin. May matinding kamalayan sa kasalanan ang bayang Hudiyo na laki sa turo ng Biblia. Kaya handa silang makinig kay Juan nang mangusap ito tungkol sa paghahanap sa kapatawaran ng Diyos. Sa katunayan, hindi handa ang lahat na magbalik loob. Tayong lahat, ito na. Ito na paliwanag ng pare sa mga Katolikong nagbabasa. Tayong lahat ay may magagandang dahilan para isipin na lagi tayong may maikakatuwiran para sa ating mga personal na pagkakasala. Tayo ano ba? Lagi tayong hindi nawawalan ng reason ba na i-justify yung ating kasalanan. Mali nga ang aking ginagawa pero, di ba? Nag-justify ka. Isa pa'y kinukumbinsi natin ang ating sarili na magiging maunawain ang Diyos sa atin sa kabilang sa kanyang iglesia. So para ba ating ginagawang reason na unawaan ako ng Panginoon sa mga ginagawa kong mali, ganon, no? Yun ang ating mga reasoning. Nasa panig tayo ng mabubuti. Oh, nasa panig tayo ng mabubuti. Hindi pa yun ng mga Israelita pinagsabihan. Mabubuti. At ipinagtatanggol natin ang kabutihan ng relihiyon. Si Abraham ang ama namin. Sino ba ang nagsabi nito? Yung mga Israelita. Diba? Basahin natin. Basahin natin na sa ating balikan sa Lucas 3:7.
Nakikita ko sa inyo, sino, rito? Ito sabi. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang mapabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Sinabihan ni John the Baptist, yung mga Israelita, huwag niyo sabihin kayo mga anak ni Abraham. Yung mga makasalanan, na sinabihan niyo naman kayo yung mga lahi ng mga ulupong, kayong lahi ng mga ulupong. Verse 7, kayong lahi ng mga ulupong. Sabi niya rito, huwag niyo sabihin mga anak kayo ni Abraham. Pero yung footnote na pinagbatayan ni Giovanni, sabi ganito, mga tunay mananampalataya tayo at magagaling na Katoliko. Tapos, period. Then nakarugtong, at lahi ng mga ulupong. Ano ang meaning nito? Tayo'y lahi ng makasalanan. Tayo'y lahi ng makasalanan. Tanong, hindi ba kasama ang Adventista dito sa lahi ng makasalanan? Kasama, oy. Bakit? Roma 5:12. Basahin natin ng Roma 5:12. Sabi ganito. Ayan. Sabi sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan, sobrang lakas ito ng microphone ko ngayon. Kanina kasi humihina. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Ang lahat ay nagkakasala. Huwag niyo sabihin sa akin, Roman Catholic Church lang ang nagkakasala. Mga Adventista, magliligaw pa kasi. Yan ang problema. Ginagamit nila ang footnote not to tell the truth but to deceive. Diba? Ngayon, tanong, Roman Catholic Church ba ang sinabihan ni John the Baptist kayo lahi ng mga ulupong? No. Bakit? Taga-Jordan yun eh. Taga-Jordan yun. Taga-Jordan, lumapit sa kanya, handang makinig. Ang Roman Catholic Church nagsimula sa upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Upper room. Doon nagtitipon yung mga apostol nung dumating yung Holy Spirit sa Day of Pentecost. Doon nagsimula ang Roman Catholic Church. Ayon pa sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 181, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Ilan sila lahat? 120 persons. Ating basahin yan sa Gawa 1:15. Ano sabi sa Gawa 1:15? Ganito. Makalipas ang ilang araw nang nagkatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Ito yung sinasabing pinagsimulan ng Roman Catholic Church sa upper room in Jerusalem, hindi sa panahon ni John the Baptist. So, hindi tumama yung gusto niya. Hindi nangyari. Nangangarap siya kay Brother Darwin. Sa akin pa lang, butatan na siya eh. Paano niya matatakasan ang katotohanan doon? Na sa akin pa lang, nakita na ang kanyang pagkabutata. Sa akin pa lang, nakita na ang kanyang pagkabutata. Gibang-giba talaga. Sabi niya, hindi ko raw giniba. Ano hindi ko raw giniba? Yung pagkaunawa niya, gibang-giba. Bakit?
Hindi naman sinasabi ng pari dito na Roman Catholic Church ang kausap ni John the Baptist at sinabihan kayo lahi ng mga ulpong. Ha? Hindi naman Roman Catholic Church ang sinasabi ng pari dito. Ayan ang problema sa mga sulpot ng mga mangangaral. Iniiba nila. Footnote natin to, tayo ang nakakaunawa, hindi sila. Oh, lulukohin pa tayo. Biblia lang. Biblia lang. Ibabasahin mo, referensya. Alam ko kasi footnote babasahin mo, referensya yun. Sabi niya, hindi, Biblia lang. Eh, huwag kang bumasa ng footnote. Sabi niya, sige, dami na lang referensya. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.